Nakalagay doon, Okay. with aneurysm due to lidocaine nakalagay. Pero doon sa 9711 po na-dismiss na po yan. Ibig sabihin, doon sa food and drug, wala na. Na-dismiss na. Mensahe ko dun sa nanay. Ha? Mensahe ko dun sa kaanak ko. Sa akin po, hindi ko po kagustuhan ang nangyari. Sana po pagpatawan niyo po ako na ano ako sa inyo. Sobra po ang pagpapasensya ko sa inyo. Wala po akong wala naman po akong sadyang gawin sa inyo. Kaya nagpapatawad po ako sa inyo. Paano man ang kasi 69 years old na po ako. Siyempre senior na ako. Next year ay 70 na. Alam niyo naman po ang kondisyon ng mga ganitong may edad na lagi na pong nagkakasakit. Pasensya na po. Sana naman po kung uusap tayo, maging maayos naman po ang pag-uusap natin. Ma'am, tama ba for your part, walang malpractice na nangyari? May license po ba kayo? Mayroon pa akong license. Midwife po ako. Pero license na magpugi, wala. Oo, may midwife po ako. Sorry ma'am, meron pong Meron. lisensya magpuli? Pwede po. Ay, ang pagtutuli kasi kahit na sino pwedeng magtuli. Basta ikaw ay practice ka ng nagtutuli. Nurse man o midwife, pwede. Kasi sa mga barangay, tinatawag naman kami. Wala naman pong problema. Ngayon, yung sa mga probinsya nga, lang pwede na. Diba? Saka ang layo po kasi, yung skin lang po yan, intramuscular lang po. Kaya wala naman kaya hindi ko ini-expect na gano'n ang mangyayari. And you insist po ma'am na hindi over sa dosage po ng anesthesia dun sa bata. Hindi naman kasi yung dalawa ginawa naman, wala naman nangyari. Same dosage po. Same dosage. Wala naman nangyari. Dalawa po yun na magkasunod. Lidocaine naman ang gamit. Lidocaine palagi, lang ma'am. po. Oo. Opo, lidocaine lang naman po. Local anesthesia lang po yan. Kaya doon sa food and drug, sa 9711 na dismiss po yun. Kaya yung aneurysm po ang tingin question dyan. Kasi iwan ko lang, sabi nila, nung dinala daw sa ospital, in-interview ng magulang, nangangagat saka nagbula ang bibig. Sabi ng nurse doon. Eh ngayon, sabi naman nila, baka naman nangagat yan ng aso noon pa. Kaya sabi kong ganon, ay hindi ko na maalam na ganon ang nangyari. Siyempre sinundan ko na lang doon sa ospital para maging maayos din naman. At hindi ko sasadyain na tayo ng tao. Walang kagustuhan. Wala kami kagustuhan. Siya mismo. Siya mismo. Siya po Napakilala din. Pero sino nag-refer po sa inyo doon, ma'am? Yung assistant niya po, kachat ko po. Paano niya na-make ang assistant? Ano po, nag-validate po kasi siya ng tuli. Pero nung araw po yung nag-validate po, hindi pa po ako nagtanong, mga ilang araw pa po, bago po ako nag-check noong May 17 po na tinatanong ko po kung pwede po magpatuli. Tapos sabi niya po, pwede daw po. Tapos pangatlo na daw po ako sa batang tutulitin kasi parang magsasara na po ako sila kasi nakakapon na po yung Tapos po nung nagpunta po kami doon, sabi ko sa assistant po na ito si Doc. Tapos siya po nagpakilala na ako yung doktora, sabi niya po. Tapos nung pinaupo niya na po ako doon, tinanong niya po yung pangalan ng anak ko. Tapos ayun na po, hindi ko naman po alam na tinitimbang ko pala yung early skin test. Wala po alam. Basta yun lang po yung tinanong niya kung ano po pangalan. Tapos kung ano pong address ko. Tapos yung sinabi ko na po yung address ko na sinabi ko po na nakatira po ako sa Lumang Padilla. Sabi niya po sa akin na taga doon ka lang pala. Ako dati nagtatrabaho ako sa Jose Reyes. Yun po yung sabi niya sa akin. Tapos pagtapos po, pinasok na po nila yung anak ko sa room ko. Tapos ako lang po nag-desisyon na pumasok po doon. Tapos para po yung video anak ko, tsaka po yung picturean. Kasi ano po panganay ko po yun. Kasi na po, mga ilang minuto na, yun na po yun. Anong nakita mo ma'am nung pumasok kayo? Ano po? Paano mo nalalatan na Ilan ako po pwedeng videohan. Sabi po nila sa akin, may video na daw po sila ako pinili po video. Tapos ginawa ko po, binidyo ako pa din po kasi para remembrance po sa anak ko na natuli na. Tapos okay naman po, nung tinatuli po, tinanong ko po sa anak ko sakit. Sabi po niya, hindi po. Tapos panatag na po ako, umupo na po ako sa labas. Tapos mga ilang minuto lang po, binigay na po sa akin. Tinawag na po nila ako.
Kasama po yung assistant niya. Hawak-hawak po nila sa kilikang yung anak ko, tapos nangingising na po. Kasi na po, yung natakot po ako, tinanong ko po sa doktor, tapos sa assistant ko, normal po yun. Kasi iba na po yung ulo. Sabi po ni Doc, normal lang daw po yun. Kasi grabe na po yung ano ko. Itong dog na napakilala po Opo, sa tapos yung iba na talaga po yung kulay ng anak ko. Nag-desisyon na po ko lang bukas. Parang imangingi po ng tulong. Tapos pagdating na po namin ng hospital, patay na po ito. Ano na kulay ng anak mo? Kung para po siyang nangingitim na kulay blue Violet. na po. Opo, gano'n na po. May video po din ako nung tinakbo ko po sa ano. Ma'am, ngayon mo lang siya nakaharap ulit after ng incident sa clinic. Nung ano po, nung Friday, nasilip ko po siya. Pero sabi ko, huwag daw po kami magpakita. Tapos ngayon na lang po talaga ulit. Humihingi siya ng pasensya po sa inyong family. Hindi naman daw sinasadya. Hindi ko rin po siya magpapatawad kasi hindi naman po mabubuhay yung anak ko. Sumunod ka talagang tuluyan siya. Opo, kasi para wala na rin po mabiktima ang ibang bata.